has asked to ensure that testing goes. Good morning mga ka-TESDA! Welcome sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya na napapanood nyo po live sa ating TESDA Facebook page at napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katestang Mili Bungkasan. Good morning mga katesta! Patuloy niyo po kami samahan sa umaga nito para sa balitaan at talakayan sa mga kaganapan dito sa TESDA. Kasama po natin ngayon sa technical side sina Sir Roger Liovit, Sir Bong Bautista, Sir Hope Amable at Ma'am Cristel Dilan. Nakantabay naman ang ating mga social media officers para sa inyong ma-inquiry sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Si kalawang bahagi ng ating programa ay ang ating interview kay TESDA NCR Regional Director RD Angelina Carion o RD Lenny para pag-usapan ng mga ganap sa TESDA National Capital Region ngayong National Women's Month. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ang ating mga masusugid na tagapakinig. Pagbati po sa representative po ng aming City of Cabuyao na si Carl Santiago. Nanalo po siya sa katatapos lamang ng Lakan at Lakambini ng Laguna 2026. Ayan, congrats Carl! Congratulations Lakan Carl! Yan, ayos. Binabati ko naman ng happy birthday ang aking younger brother na si Wayne Duran. Malipayon nga pagsalin urog ka mo kaadlawon Wayne. Happy birthday! At binabati ko rin po ng happy birthday ang aking kasamahan po sa Juan Cabuyao Movement na si Julian Domingo. Happy birthday sa iyo, Jules. And also binabati ko rin ng happy birthday ang ating kaibigan at ang former congressman na ngayon ay abalang-abala sa kanyang private sector life. Walang iba kundi si Boss John Bertiz. Happy birthday po, Sir John. Wishing you greater health and cheers to many more years. Yes, happy birthday po. At syempre bukod sa mga pagbati, meron din po tayong mga katanungan mula sa ating manonood at tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-kaya! Mula po kay Klang Klang. Ayan, si Klang Klang. Klang Klang. Nag-download po ako ng TESDA Skills Passport app pero hindi po ako makapasok or makasign up. Talaga ba, Klang? Naku, Klang, good news po ito sa inyo. May bagong update po ang ating TESDA Skills Passport app kung saan pwede po kayo makapag-sign up as a guest account. Pero kung gusto nyo po na maging verified ang inyong account, kailangan po kayo ay rehistrado sa ating PhilSys ng Philippines Statistics Authority kasi requirement po yan. At kung sakaling nakaka-encounter pa rin po kayo ng mga technical difficulties sa ating TESDA Skills Passport, kumuha lang po kayo ng screenshot ng inyong problema at i-email po sa skillspassport.support@tesda.gov.ph. Ayan. Muli paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo mula sa mga scammers o fake pages po na nagpapanggap na TESDA. Tandaan po natin ang ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi po humihingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, ako siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. Samantala, atin po munang silipin ang mga pangunahing TESDA updates mula sa ating mga TESDA Information Officers. Mga maiinit na balita at kaganapan ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. TESDA PTC Bilar, pinalawak ang skills training at partnership initiatives noong Pebrero 2026. TESDA update mula kay Christine Namok Olamina ng PTC Bilar. TESDA Update. Noong February 4, nagsagawa ng spray paint training ang PTC Bilar sa pangunguna ni Center Administrator Rochelle R. De Los Reyes, MPA, katuwang ang Samurai Paint Philippines na pinangunahan ni Victorio B. Bautista bilang facilitator. Layunin nitong palakasin ang kasanayan ng mga kalahok sa tamang spray painting techniques, safety procedures, at quality finishing standards alinsunod sa mandato ng TESDA. Mula naman February 9 hanggang 11, matagumpay na isinagawa ang refresher course in Trainer's Methodology Level 1
para sa mga kawani ng TESDA Bohol. Pinaunahan ito ni Dr. Alfie D. Mahumot upang higit pang mapahusay ang kalidad ng pagtuturo at pagsasanay. Sa loob ng 3 araw, masusing tinalakay ang pagpapalalim ng kaalaman sa tamang training delivery, competency-based training approach at assessment methods. Layunin nito makapaghatid ng mas dekalidad at outcome-based na pagsasanay sa mga mag-aaral. Noong February 13, nagsagawa rin ng coaching and mentoring session ang PTC Bilar, bahagi ng pagtuloy na pagpapalakas ng liderato at profesional na pag-unlad ng mga kawani. Binigyang diin dito ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon, professional growth at sama-samang pag-abot sa layunin ng sentro na makapagbigay ng mahusay na serbisyo publiko. Samantala, noong February 18, isinagawa ang community-based training program sa cupcake making sa Budari Building sa Tagbilaran City na nilahukan ng 14 na kasambahay. Sa community-based training program na ginanap sa Tagbilaran City, nabigyan ng pagkakataon ang 14 na kasambahay na matuto ng wastong baking techniques, tamang pagsukat ng sangkap, food safety practices, at basic costing. Layunin nitong mabigyan sila ng dagdag na pagkakakitaan at oportunidad na makapagsimula ng maliit na negosyo. Noong February 20, dumalo si Ms. Efrelyn L. Lapitan sa VL Fed Orientation at buy-in session ng Department of Agrarian Reform na naglalayong palakasin ang ugnayan ng TESDA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tinalakay rito ang mga programang makakatulong sa mga benepisyaryo at stakeholders sa pamamagitan ng skills training at enterprise development. At nitong February 26, nagbigay ng technical assistance ang PTC Bilar sa Department of Education, Bohol Division para sa food processing NC2 training and assessment ng mga guro. Nagkaloob din ng assistance sa Daan Reyna Incorporated, kaugnay ng posibleng partnership para sa Supervised Industry Learning Program na magbubukas ng oportunidad sa trabaho para sa mga motor mechanics. Patunay ang mga gawaing ito ng patuloy na dedikasyon ng TESDA PTC Bilar sa dekalidad na pagsasanay at mas pinalakas na ugnayan sa industriya. Para sa iba pang impormasyon at trainings, bumisita sa aming opisina o sa aming opisyal na Facebook page. Ito po si Christine Namok Olamina para sa TESDA Provincial Training Center Bilar. Basta't sama-sama sa TESDA, kayang-kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Christine ng PTC Bilar. Samantala, libreng training sa driving at welding inilunsad ng PTC Kalumpit. TESDA update mula kay Angelo Charles Cruz ng PTC Kalumpit. TESDA Update. TESDA Update. Sa pagsisimula ng taon, magsasagawa ng libreng training ang Provincial Training Center Kalumpit sa pangasiwa ng kanilang Center Administrator na si Ginoong Renato S. Salas. Ang libreng training na ito ay para sa mga interesadong mag-aaral ng Driving NC2 at Shielded Metal Arc Welding NC2. Layunin nitong magbigay ng kakayahan sa mga nangangailangan at maghatid ng oportunidad upang magamit nila ito sa pangkabuhayan. Bilang malugod na pagtanggap sa mga trainees, nag-organisa si Binibining Eunice Joy M. Viray, ang ating registrar ng Training Induction Program or TIP, upang bigyang kaalaman ang bawat isa sa mga impormasyon hinggil sa kanilang training. Bawat isa ay aktibong nakilahok at inaasahan ng PTC Kalumpit na ito ang magsisilbing pundasyon sa patuloy na pagkatuto ng lahat. Mula sa TESDA Region 3 Provincial Training Center Kalumpit, ako si Angelo Charles Cruz para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Angelo ng PTC Kalumpit. Samantala, Women Empowerment tampok sa pagdiriwang ng TESDA ng National Women's Month. TESDA update mula kay Eileen Sab ng TESDA Central.
TESDA Update. TESDA Update. Formal nang binuksan ng TESDA ang pagdiriwang ng 2026 National Women's Month sa ginanap ng flag raising ceremony sa TESDA Central Office. Ang selebrasyon ngayong taon ay may subteam na Lead Like the Babaylands, Pilipinas, na bahagi ng mas malawak ng kampanya na We for Gender Equality and Inclusive Society, na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at inklusibong pamumuno ng kababaihan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni TESDA Secretary Kiko Benitez na matagal nang may mahalagang papel ang kababaihan sa pamumuno sa kasaysayan ng Pilipinas. Tulad ng mga babaylan noong pre-colonial na panahon na nagsilbing mga leader at tagapaglingkod ng kanilang komunidad. Ayon sa kalihim, patuloy na nabubuhay ang ganitong uri ng pamumuno sa mga institusyon tulad ng TESDA, kung saan kinikilala ang mahalagang ambag ng kababaihan sa paghubog ng kaalaman at kasanayan ng mga Pilipino. Isinasagawa ang mga aktibidad ng Women's Month sa tulong ng TESDA Gender and Development o GAD Focal System sa pangunguna ni GAD Chairperson at Deputy Director General Rosana E. Ordoneta. Sa buong buwan ng Marso, magsasagawa ang TESDA ng iba't ibang aktibidad tulad ng film showing ng pelikulang Ma'am Chef, GAD Hybrid Webinar na may temang Lead Like the Babaylands, Pilipinas, at pakikilahok sa mga programa ng Philippine Commission on Women. Sa kauna-unahang pagkakataon, ilulunsad din ng ahensya ang GAD Awards sa Tibet upang kilalanin ang mga opisina at empleyado ng TESDA na nangunguna sa pagsusulong ng gender equality at gender-responsive programs sa technical vocation, education, and training. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, muling pinagtitibay ng TESDA ang layunin nitong bumuo ng isang inklusibo at gender-responsive na TVET system kung saan nabibigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipina na mamuno, magtagumpay at umunlad. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Aileen Sab para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Eileen ng TESDA Central. Samantala, TESDA magbibigay ng libreng assessments sa 260,000 senior high school students. TESDA update mula kay Mary Ann Davales Mogol ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Aabot sa mahigit 260,000 graduating senior high school students sa Technical Vocational Livelihood o Senior High School TVL track ang inaasahang makikinabang sa libreng assessment program ng TESDA ngayong taon. Layunin ng programang ito na mabigyan ng direktang daan patungo sa trabaho ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagkakaloob ng National Certificates o NCs na nagsisilbing opisyal na patunay ng kanilang kasanayan. Isinusulong ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng mga manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng libreng assessment, inaalis ang gastos na karaniwang hadlang sa mga mag-aaral upang maging job ready. Sa sandaling makapasa, maaari silang makakuha ng National Certification Levels 1 hanggang 4 na maaaring gamitin sa paghahanap ng trabaho, pagnenegosyo o pagpapatuloy ng mas mataas na antas ng technical vocational education at training. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, mahalaga ang programang ito upang pagdugtungin ang edukasyon at empleyo sa pakikipagtulungan ng Department of Education o DepEd. Dagdag pa ng kalihim, sa programang ito ay isinasakatuparan ng direktiba ng Pangulo sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nagtapos na makakuha ng kinikilalang kasanayan sa buong bansa, na magpapataas ng kanilang pagkakataon na magkaroon ng disenteng trabaho o makapagsimula ng sariling kabuhayan. Aniya, mas napatitibay rin nito ang ugnayan ng pagsasanay at aktwal na pangangailangan sa trabaho, kaya't mas nasisiguro na ang mga natutunang kasanayan ay nagagamit at direktang napapakinabangan sa hanap buhay. Nagsimula ang Senior High School Assessment Program sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon batay sa rekomendasyon ng EDCOM 2 noong Setyembre 2024, unang naisagawa ang assessment para sa mga senior high school students sa pamamagitan ng pondo mula sa General Appropriations Act of 2024. Mula 2024 hanggang kasalukuyan, umabot na sa 308,391 graduates ang na-assess ng TESDA.
kung saan 86.40% ang nakapasa o nabigyan ng sertipikasyon. Para sa mga interesadong mag-avail ng libreng assessment, maaaring humingi ng endorsement mula sa kanilang school principal o magtungo sa pinakamalapit na TESDA Provincial o Regional Office. Kinakailangan ding magdala ng dokumentong may Learner Reference Number o LRN, tulad ng Form 137, Diploma o Report Card, pati na ang Accomplished Assessment Application Form, Self-Assessment Guide at 3 passport size ID pictures. Sa huli, inaasahan ng TESDA na mas mapalakas pa ang workforce ng bansa sa pamamagitan ng mga skilled at globally competitive na manggagawa. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Mary Ann Davales Mogol sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat, Mary Ann ng TESDA Central. At yan ang ating naging TESDA update sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pag-antabay sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais din natin pasalamatan ng ating mga TESDA Information Officers na nag-ulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako pong muli ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Millie Bungkasan. Susunod na po ang ating interview kay TESDA NCR Regional Director Angelina Carrion or si RD Lenny para pag-usapan ng mga ganap sa TESDA National Capital Region ngayong National Women's Month. Standby lamang kayo dyan mga ka-TESDA. President has asked to ensure that TESDA both Kayo pa rin ay nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya Live sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Millie Bungkasan. Sa bahaging ito ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang mga naganap sa ating TESDA National Capital Region sa pagdiriwang po ng National Women's Month. Bilang isa sa malalaking rehiyon, nangungunang ating TESDA NCR sa mga programa at proyekto na may kaugnayan sa women empowerment, hindi lamang tuwing nagdiriwang tayo ng Women's Month, kundi all year round. At kaugnay nga nito, makakapanayan po natin ang Regional Director ng TESDA National Capital Region, ang ating kaibigan at suki sa ating programa. Walang iba kundi si Director Angelina Carrion o RD Lenny. Good morning RD Lenny at welcome po dito sa ating programa. Good morning, Reggie, and good morning to all the TESDANs. Yes, opo. And RD, before anything else po, baka meron po tayong gustong batiin po or i-shoutout po sa ating mga manonood po ngayon. Oo nga. Of course, I would like to make mention special greetings to all the lady directors of TESDA NCR, all the women leaders of NCR TVET ecosystem, and of course all the women learners who are still interested to attend and gain some skills training and certification from TESDA NCR. Good morning sa ating lahat. Ayan, oo. Of course, regional director kayo ng isa sa mga napakalaking rehiyon ng ating bansa, ang National Capital Region. Kumusta naman po ang ating naging celebration ng National Women's Month? Yun pong ating, for this year, ang ating tema for TESDA NCR Women's Month celebration is, of course, leading the babaylands. Lead like the babaylans. Lead like the babaylans. Yes. Definitely the highlights would be the women. Mm-mm. Women from the learners, up to the administrators, leaders ng TESDA NCR. Basically, mga masasayang activities for all our women engagements. Yung marami tayong mga libreng training, of course, not necessarily the usual na hindi usual na pinipili ng ating mga women leaders. For organic women leaders, ito yung mga masasayang training, mga tipo bang one day training will help us develop our own possible interest, possibly kakaiba from TESDA. So may mga ganon
may mga interesting, ha? financial literacy seminar for all our organic women. Possibly itong magbe-benefit ay mga magpuputap ng mga negosyo other than being nandito sa TESDA. Meron tayong very special training for women. These are Grab female drivers, one-day training on basic automotive preventive maintenance and servicing. Women drivers. Yes, the Grab female drivers conducted by the Regional Training Center. We also have, of course, yung ating mga women learners. Most of our women learners are in for livelihood training. Ito yung mga senior women. Pero meron tayong ginawang training especially for them, female participants, this time in graphic design. Power women's creativity in graphic design using Canva. Yes. So we need to encourage our women. Hindi kailangang women usual learners natin dito, but mga women na senior citizens or workers, women workers na they would like to enhance their digital tools application, and this one is on the graphic design using Canva. Nakakatuwa yan, ma'am. I-mention ko lang, no? Si Tin, yung asawa ko, nag-enroll dyan. Okay, very good. Kasi ang asawa ko si Tin, ano siya, NC2 holder ng hairdressing at baking and pastry. Okay. So, gusto niya i-market ang kanyang sorry, pina-plug ko na. Tama yun. But, sinasabi naman natin, although ang mga kababaihan ay kailangan tayong palagi magaganda. Yeah. So, there was one training especially for the organic women and men on beauty and, where is this? Women on beauty, confidence, and personal styling. So this is higher than the usual manicure, pedicure, the hilot wellness, activity. But this time is higher level, aesthetics level on beauty, confidence, and personal styling. So this is still very important for all of us na very busy ang tayong mga sa pagtatrabaho, and kailangan ay palagi pa rin tayong maganda, not just the women but yung mga ating mga kalalakihan na nandito sa ating Naalala ko noon, ang NCR palagi yung nangunguna dyan sa kapag National Women's Month, meron silang tinatawag na National Women's Day Off. Naalala niyo yun, boss? Yung parang this is the time na yung mga kababaihan sa mga communities makapag-relax naman, kaya pinapamper ng TESDA yung kanilang mga women constituents. And we need our women to be empowered. Empowered because dahil may trabaho sila, but empowered because they feel confident and they feel beautiful. Importante yun na inner beauty is important. Still, kahit tayo ay may mga problema ngayon sa matataas na presyo, so kahit mataas ang gasolina, mataas ang pambayad sa jeep, make sure that meron tayong something that we can save for ourselves. Hindi kailangang pumunta ng salon every once in a while, but at least you can do your own beauty styling and beauty, So that's it. Personal styling. That's important. And ma'am, paano po ba inaisa sa buhay ng TESDA NCR yung tema po natin na National Women's Month, which is yung Lead Like the Babaylands? Yeah, Lead Like the Babaylands. It's a reflection on my part before I come here in your program. The reflection really is the Babaylands are the community women leaders, and they are not necessarily old, but ito ay yung mga nurturers, mga healers, right? Babaylan. But in the modern days, ngayon dito sa TESDA and in the TVET sector, it's worth mentioning that in
we are in the education business, and it's technical, but still, if you look at the figures, statistics, we have more women, more or less 50% women in the leadership management level. For example, for NCR, we have three district directors. Yes, oo. And then we have for the administrators, we have 7 training centers in NCR, and meron tayong 2 or 3 women out of the 7 men administrators. And if you talk of technical, you would expect na more men engaging in technical activities. But going deeper doon sa mga statistics natin, although may 50% tayong participation, if you go deep into the figures, women are still in the usual jobs or qualifications, like yung for social health qualifications, so soft skills, and we still have more men in the hard trades. But even among the trainers, mas marami ang lalaki. In NCR, more trainers, male trainers in most of the technical qualifications, at kakaunti ang mga babae. Yung mga babae naman natin, we're so happy that we still have women administrators, women leaders among the private partners natin. And this is very important in the education sector, because women by nature is nurturing, not necessarily healing, but we empower our constituents, our learners, even our employees to be better of themselves. Because for women, I speak for myself, if I see my employees, kahit nagagalit sila, so sometimes may ganong negotiation eh. But if I see my employees na nagpa-perform and they were better off than before na wala ako in their lives, that's a very good success indicator for me. Tsaka napakaganda din na isipin, no? Na, halimbawa yung nai-inspire yung mga, halimbawa magkakaroon tayo ng participants na women on certain training centers, kasi ngayon, kumbaga, meron tayong tinatawag na non-traditional trades na usually stereotype for men, no? Halimbawa, kung meron tayong nakikita ng mga women leaders sa TechVox sector and they are upfront speaking about technical education, parang mas nakaka-inspire for other women to join in, no? And in fact, 'di ba nung nakaraang mga world skills in the past, no? NCR ang namamayagpag sa participation on women at nag-uuwi ng medalya for the country. And of course, maaari nyo ba kaming kwentuhan ang nagiging participation ng NCR pagdating sa World Skills Competition? Yes, Reggie, ang nakakatuwa dito is that yung women success stories natin na learners participating in skills competitions these are women in non-traditional trades, in digital application, in creative industry. And yung ating maikwento ko lang, yung ating special woman medalist, si Miss Hannah Cristel Caintic. She has been competing and representing the country in international venues, ASEAN, Asian World Skills, and this coming September she will compete among the best during the World Skills Shanghai 2026. So this is Miss Hannah Cristel Caintic. Her competition area is on graphics technology. And we also have some woman medalist, Medallion for Excellence and Best of Nation awardee.
Last time, during the World Skills International Lyon, France, Miss Kylie Bridget Dingding. We also have Miss Ana Claire Hernandez, silver medalist and Best of Nation awardee during the World Skills Asia Abu Dhabi 2023 and the World Skills ASEAN Singapore 2023. And during the Philippine National Skills Competition, she was also adjudged as the best among the national competitors in 2022. The last one we have is the Miss Ella Civil Bartolome. Meron din siya during the World Skills International Switzerland 2022 and also, of course, hindi ka naman makakapunta ng international skills competition if you have not achieved the gold medal level during the Philippine National Skills Competition. So yun yung very exciting for NCR, of course, because we have been consistently sending women who are best in their trade. So maraming salamat, of course. Ito ay hindi maa-achieve ng region if hindi it's a teamwork actually. We also need to acknowledge the time and efforts ng ating mga experts to make sure that all our competitors are gaining success in the international skills competitions. And of course, we have supporters also from the private sector, partners and sponsors. So maraming salamat po for itong ganitong collaboration. And ma'am, paano po ba natin naiengganyo na magkaroon pa po na mas maraming kababaihan ang sumali po sa ating mga TechVoc training programs? Thank you, Millie, for that question. Of course, sa ngayon, madaming ways to connect with possible training providers natin because we have the social media. Make mention ko lang ang Test the Online program. This Test the Online program really is very important for all of us because this is a free course na kahit sino, kahit anong age, kahit even our senior high school women learners can access to this free online courses. Meron din tayong, of course, ang Test the NCR and even the Test the website. You are featuring mga success women stories, women graduates, and even among the Test the leaders. We also have, of course, libreng training for all the not necessarily women, and we provide flexible learning options for all of them. But ang importante, if a woman or mga babae na pupunta dito sa ating regional training center, for example, na pag makita nila yung malalaking machinery, and even if you see the regional training center na malaking CNC machine, may welding machine, not much electronics kasi naka-aircon ka, but ito yung mga sa automotive, welding, CNC machine na laboratory, and you see big machineries and most of the trainees ay mga lalaki. Importante na during the acceptance, the orientation, and the interview of our women learners, importante yung ating mga school ay maibigay sa kanila na you are safe in our training facility. We have a policy ng ating ahensya na safe space, bawal ang bastos. We are strictly complying with that. We have a CODI policy. We just make sure that they are safe. They are the agency is very supportive of their specific requirements. Even mga sa NCR, and right now ang ating mga estudyante, scholars are workers who would like to do some reskilling and upskilling, and some of them would be available lang pagka sa gabi or even weekends. So we can customize para lang
to make sure that they have access to our training programs. Sa inyong observation, ma'am, ano yung mga common challenges pagdating sa mga kinakaharap ng ating mga kababaihan with sa TVET? Sa Tibet, ang very challenge would be kasi ang mga kababaihan, most of them are mothers or single mothers right now. Of course, yung family time. So very, ang sa kanila ay mauna muna yung time for their families. But sa ngayon, sa time ngayon, mas maraming single women Yes. na very empowered. They have all the information available to them. It's just that kailangan yung mindset ng ating mga kababaihan na ganun pa ring mindset na ang mga babae ay pang soft skills. Very few still are accessing mga hard trades like sa automotive, sa welding, sa mga even digital AI or yung mga AI emerging skills training natin na pinoprovide. Itong mga kababaihan natin ngayon, they are limiting themselves, but we have available possible training programs for them. So I think that's the very challenge. And of course, the family still is a very good source of advice for our women, young women. Kasi yung mga nanay and tatay natin, That's right. pagka halimbawa, ay mag-a-attend ka ng training sa halimbawa, welding. Or kung nakapasa man, mayroon akong isang trainee sa regional training center natin sa welding. And itong batang babae na to is, of course, empowered. The fact that she enrolled in a male-dominated course, welding pa. So nakapasa siya, nag-certify siya, but she does not stop at getting an NC sa welding. Nag-apply for additional assessment, and this time for abroad. So, for example, nakapasa ka, na-certify ka, aalis ka sa Finland. For example. But, ang magiging advice ng nanay, lalo na ang nanay, ay, anak, lalayo ka sa amin. So, yung mga ganong play of support also is very important. So, we have one, I know you Na-interview namin siya. her. Shout out sa iyo, Tin, Christine Raudani, dyan sa Finland. Alam kong malamig pa rin hanggang ngayon dyan. Pero mag-i-spring na pala. Tama, mag-i-spring na kasi Ayun, at of course, with you at the helm of the NCR leadership, no? How long have you been involved sa gender and development, ma'am? Kasi for the past, nakilala ko kayo bilang district director ng Pasay Makati until you become a regional director, no? Sa 4B, NCR, at ngayon itinataguyod yung gender development sa inyong liderato sa NCR, ma'am. Siyempre, ma'am, I've known you over the years, no? Simula sa PASMAC, and you have been an advocate of gender and development. Paano nyo tinatranslate ito sa leadership nyo sa NCR? Before that PASMAC leadership it goes beyond that. When I was a technical person sa Region 4 then, Calabarzon and Mimaropa then was one region, and my boss, the leader, the God focal point then was Regional Director Agripina Safra, and that's the I think yung inspiration and the love about gender and development nag-start from there, and that's why I think the RD Safra also saw that possible yung magandang leadership sa akin on gender and development. So I did a lot of gender sensitivity training, and I was able to attend GAD planning in Germany. And so ang return ko naman sa service, yung
return ko from that opportunity is talagang I have been a GAD advocate since nung technical pa ako, naging trainer ako, facilitator, and Naging planning. trainer kayo, ma'am? Yeah, trainer, GAD planning facilitator. And when I came in as a regional director, even sa Mimaropa and in NCR, I really would like to implement. Ang maganda ngayon, meron tayong harmonized gender and development guidelines. And since nung ako'y nasa Mimaropa pa, gusto kong tutukan ito because this is very objective. This is a diagnostic tool whether that the facility, for example, is GAD compliant. Meaning, ang design ba ng ating facility, ng ating facilities ay akma do sa requirement ng mga kababaihan natin. Like for example, simple as separate ang CR natin for men and women. Mas malaki ba ang CR ng women kaysa sa ating mga lalaki? Meron ba tayong child care room? So because some of our learners are lactating pa, so they should have some time In for that. consideration para sa mga women. So ngayon, I want to fully deploy the harmonized gender and development guidelines. At least to make sure that our training centers, mag-start tayo sa ating TESDA training centers, are GAD Compliant. GAD compliant or GAD compliant. God responsive. Yeah, God Na-imagine responsive. ko na, no? Halimbawa, siguro yung TESDA NCR, magkakaroon na yan ng daycare center para sa mga women trainees. Maganda yun, no? Yeah. Ayan, no? Ma'am, paano naman po nakakatulong ang TechBook po sa financial independence po ng ating mga kababaihan? Yung TechVoc, ang pinaka-latest would be, of course, all our scholarship programs, embedded na yung entrepreneurship courses. They have 3-day learning on the entrepreneurship, financial literacy. But ang latest would be na nilaunch natin in collaboration with Land Bank ay yung ating implementation ng PISO account Yes. program of Land Bank. Ang importante dito is that easier for us, the TESDA, to issue the allowances to all our scholars. But meron pa rin silang the Land Bank managers are being invited when the TESDA conducts its training induction program. So merong ganong talk. Talk about financial literacy, the advantages of having a e-wallet. Kahit e-wallet, at least meron kang something na ito ay para sa kanila. Oo, no? Parang empowering talaga. Tama. Yeah. Kumusta naman ang long-term vision ng NCR pagdating sa ating women empowerment, lalo-lalo na sa TVET sector po? Kasi ang gusto natin ay purposive and strategic in all the things that we do. Especially, we are NCR and we should be the baseline, the benchmark for all the activities for TVET. So balikan ko talaga yung gender and development assessment tool, and just to make sure na I will be confident whenever the next time that you will invite me, I will be confident that all the training centers I got gender and development compliant and responsive, that we make sure that men and women, gender and development is not just about women, but men and women have equal opportunity, equal access to all the TVET services. And we make sure that it is safe and a very inclusive learning environment for all. Ma'am, para naman po sa mga kababaihan po na nagdadalawang isip pa, ano ang pwede nyo pong sabihin po sa kanila about po sa ating mga skills training? For women, sa mga kababaihan natin na learners or workers who would like to avail of the TESDA skills retraining,
upskilling, wag magdalawang isip na makipag-ugnayan sa ating nearest TESDA district offices. We have a partner of more than 500 TVET providers all over NCR na merong ganitong training. The opportunity is nandyan everywhere, but it's just about you taking the time to start that first step, taking the skills training that you need. That's one. But ang maganda is yung skills training na which you think ay it's different, that na it's different doon sa usual programang ina-avail ng ating women. Ang importante, ang women, for now, most of the women natin ay doing online selling. Yes, And so I would like to advocate sana yung mga digital tools na available in all our private partners. May e-commerce tayo, may entrepreneurship, NC1 to NC4 yan. Yung mga hard trades na kailangan din nila, importanteng matingnan nila, and if they are capable of breaking the barriers, meaning you can be a woman welder, you can be a woman owner of automotive shop, or yung Grab nga nakakatuwa, Grab drivers, or kasi mga Grab drivers, you are on your own, so pwede ding mag-set up ng kanilang mga shops, Mga repair shops, repair shops and ano. So yun yung ating gusto sana sa among the women entering into TVET. Of course, bilang pagtatapos, ma'am, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga listeners ngayong Women's Month? Okay, yung for the women months, palaging naman yun na do not limit yourselves dahil ikaw ay babae. Meron din ganong pagkakataon na dahil ikaw ay babae and you're so special. And sometimes that's a negative about us na ikaw ay babae, ikaw ay driver na babae, and usually we are so competitive. That's good, but you just be strong. You need to be empowered. You need, and most importantly, you know what you need, and you know how you will be improved for a better person. Ayan. Naku, maraming salamat, RD Lenny. Maraming salamat po sa inyong oras at pagkakataon na ito na maibahagi ang inyong mga plano at serbisyo dito sa atin sa TESDA. Dahil sa TESDA, Kayang-kaya! kung babae ka, mas kayang-kaya mo. At dyan nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po nating muling pasalamatan si Director Angelina Carrion o RD Lenny, ang Regional Director ng TESDA National Capital Region. Nais rin nating pasalamatan ng ating mga TESDA Information Officers na nagulat ng kani-kanilang mga TESDA updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyong mga ka-TESDA na tumutok sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang update sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account at mag-subscribe din sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kayo mag-text sa 0917-479-4370 o di kayo mag-email sa contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Mili Bungkasan. Lagi po nating tatandaan basta't sama-sama sa TESDA, kayang-kaya!